The Lord be with you. And with your spirit. The proclamation of the Holy Gospel according to Saint Mark. Glory to you, O Lord. They came to Capernaum, and on the Sabbath Jesus entered the synagogue and taught. The people were astonished at his teaching, for he taught them as one having authority, and not as the scribes. In their synagogue was a man with an unclean spirit. He cried out, "What have you to do with us, Jesus of Nazareth? Have you come to destroy us? I know who you are, the Holy One of God." Jesus rebuked him and said, "Quiet, come out of him." The unclean spirit convulsed him, and with a loud cry came out of him. All were amazed and asked one another, "What is this? A new teaching with authority. He commands even the unclean spirits, and they obey him." His fame spread everywhere throughout the whole region of Galilee. The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Please be seated for the Holy Reading. Jesus is the great teacher. Here in the Gospel, namangha yung mga tao because sila mismo nagsabi that he taught with authority unlike the scribes. Baka yung scribes nagtuturo pero walang authority. Para bang hindi naging inspiration sa mga nakikinig. But when Jesus, he taught with authority because siya mismo, remember, siya yung Word made flesh. In the beginning was the Word, salita, at ang salita ay nagkatawang tao. That's why he spoke with authority. And that reminds us na sometimes, pag hindi tayo sinasabuhay yung sinasabi natin, wala tayong credibility. That's why sinasabi nga, ikaw salita ka ng salita, hindi mo nang ginawa. Ikaw, atin ka ng atin ng gawain, tapos hindi mo ginagawa yung naririnig mo. O nawala yung credibility dahil hindi mo sinasabuhay. So, ang hamon pala sa atin, para maging with authority din tayo, maging i-witness natin, isabuhay natin ang salita ng Diyos. Pag ang salita ng Diyos hanggang pakinig lang, hindi nakikita sa gawa, then wala din tayong parang authority, walang moral authority. That's why the best, if we want people for conversion, the best way pala to convert people is yung to be a witness sa salita, pagsasabuhay, na ang pamumuhay mo, yun ang nagsasalita. Ang buhay mo ngayon, yun ang nagsasalita. Maski hindi mo sinasabi sa bibig mo, nakikita ng mga tao ang salita ng Diyos sa pamamagitan ng pagsasabuhay mo. And that is powerful. Give us authority. That's why ang mga propeta nga, they are mouthpiece of God. Ang salita ay hindi sa kanila. Ang salita nang galing sa Diyos. In the first reading, it says that let us again hear the voice of the Lord our God, nor see His great fire and marvelous with eye. That sinabi dito na ang Diyos mismo ang magbigay ng salita sa bibig ng mga propeta. Okay? That the prophet will be the mouthpiece of God. So, ito ang hamon sa atin. Now, gagamitin tayo ng Panginoon na yung napakinggan nating salita, i-share natin. Huwag kang matakot. Anong sabi ni San Pablo sa ikalawang pagbasa? I should like you to be free of anxieties. Huwag kang matakot. Anxious ka. Paano to ko isabuhay? Pero pag salita ng Diyos, i-share mo yan. And don't be anxious. Huwag kang matakot. Ito yung gusto ni San Pablo. That's why, ang punto naman dito, para wala kang anxiety, if you are married man, focus ka doon sa pamilya mo. Okay? Pag you're not unmarried, focus ka sa gawain para sa karya ng Diyos. Because yung pamilya mo, binigay yan ni Lord yan, yun ang mission mo.
Although maraming membro sa pamilya, konsumisyon. Pero yun ang mission mo. Di ba? Yun ang mission mo. That's why konsi mission. Kung sino yung konsi sa pamilya, yun ang mission mo. Okay? So, family, therefore, although may mga nagwo-worry tayo, we're anxious, but sabi ni Lord, then, iibigay mo yung time mo, oras mo, energy mo, para sa pamilya mo. Sa gawain din natin, give your time to the Lord. But sometimes we are so anxious, no? That's why naging anxious tayo kasi divided yung isip natin. Gusto ni Lord, that's why para hindi tayo maging anxious, 100% ibibigay mo ang buhay mo sa Kanya. Okay? That's why pag 100% tayo nagbigay, nakafocus tayo, we are not anxious, nandito tayo, ang isip mo nasa celebration, nasa gawain. Pero pag hindi ka 100%, anxious ka, Chinese New Year, may laisi kaya ako. Ala, magbongbang ko, baka tatawag na. Hindi ka 100%. Okay? So, baka sa atin ito, nandito nga physically, pero ang isip, very anxious. Okay? Malapit na naman, remit na naman to. Remit, kulang pa naman. So, anxious. Okay? So, gusto ni Lord na pag sumunod tayo sa Kanya, or pag nandito tayo sa gawain, 100% ibigay mo, isip mo, at puso mo sa Kanya. Okay? Ibig sabihin that we have to trust Him. We have to trust the Lord. That's why sa ating Ebanghelyo, during the Sabbath, habang nagtuturo yung Panginoon, may pumasok. Sino yung pumasok na ito? Imagine that, na-possess nga siya eh. Pero pumasok doon sa sinagoga at nagtanong pa, nakilala pa ang Panginoon, what have you to do with us? Jesus of Nazareth, have you come to destroy us? I know who you are, the Holy One of God. Nakilala din ng demonyo. No? I know who you are, the Holy One of God. At sabi ni Jesus sa kanya, quiet, come out of him. Okay? And the unclean spirit convulsed the man, him, and with a loud cry came out of him. Napalaya sa pamamagitan ng salita ng Diyos, napalaya ang taong naposes. So ito makita natin, the power of the Word of God. Kung hayaan natin ang salita ng Diyos ang maghari sa buhay natin, kung ang salita ng Diyos ang pakinggan natin, ito din pala ang magdala sa atin ng kalayaan. Pero hindi ang salita ng Diyos pinakinggan, hindi sinasabuhay. Pero pag sa Facebook, naalala palagi. Paano ka mapalaya dyan? Ang salita ng Diyos, ito ang magbigay sa atin ng ating kalayaan. Kung gusto mong malaya sa buhay mo, pakinggan mo, isabuhay mo ang salita ng Diyos. Just by the power of the Word. Sabi ni Jesus sa tao, quiet, come out of him. Quiet. Na ibig sabihin, tahimik ka. Dahil ang nagkontrol nga, ang palaging napakinggan sa taong naposes, yung demonyo. At sabi ng Panginoon, sabi ng demonyo, quiet, tahimik ka. Ganon din sa buhay natin. May mga demonyo. Saktan mo na yan. Gantihan mo na yan. Demonyo yan. At sabi ni Lord, quiet. Sasabihin, demonyo, quiet ka. Huwag mong sulsulan yung anak ko. Okay? Pero pinakinggan mo dahil sa sobrang galit mo, ang demonyo ang napakinggan mo. Gantihan mo yan. Gantihan mo yan. Sampalin mo yan. Pero sabi ni Lord, quiet. Pero anong pinakinggan mo? Kung pakinggan mo ang demonyo, hindi ka malaya. Pero kung pakinggan mo ang salita ng Diyos, yan ang magbigay sa iyo ng kalayaan. At maka-move on ka na. That's why hindi tayo naka-move on dahil ang pinakinggan natin ang demonyo. Kasi gusto ng demonyo na hindi ka maka-move on. Okay? So hanggang ngayon, 10 years pa. 10 years na mag-Chinese New Year na. Hindi ka pa rin naka-move on. Pero kung gusto mong maka-move on, anong gawin natin? Anong gawin natin? Pakinggan ang salita ng Diyos.
isabuhay ang salita ng Diyos. Come out, quiet, come out of Him. Na pinalaya. Demonyo, layas ka sa Kanya. Diba? That's why the Word of God will give us liberation. Okay. Tuloy ko yung kapitbahay. Sabi, Father, yung kapitbahay namin, Father, exorcist yata yun. Bakit? Kasi narinig ko, Father, sabi ng babae ng asawa sa kanyang husband, layas ka, demonyo ka talaga. Demonyo ka. Iba naman yun, baka galit yun. Oh. So, of course, gusto natin na mapalaya yung buhay natin. At sabi nga ng Panginoon, para mapalaya ang buhay natin, hayaan natin yung kanyang salita isabuhay natin. At ito ang magdala sa atin ng kalayaan. That's why and sabi na mangha yung mga tao, a new teaching with authority, He commands even the unclean spirits and they obey Him. Teaching with authority. That's why ang salita, ang tinuturo ng Panginoon, pag sinasabuhay natin, it gives us also authority. Okay? That's why meron tayong kapangyarihan. The makapangyarihan, we pray, di ba? Sister, brother, ipag-pray mo ko. That when we pray them, may kapangyarihan noon. Dahil may authority ka na. Ang salita ng Diyos ang nag-take over sa buhay mo ngayon. At gagamitin ka ng Panginoon para pagpapalaganap sa kanyang kaharian sa pamamagitan ng paglilingkod, pagtulong sa kapwa. Okay? So, if we want power sa buhay natin, ang powerful pala ay salita ng Diyos. Ang Eucharistia na tinanggap natin. Yung maging powerful yan kung isabuhay natin, i-apply natin, na ang buhay natin i-reflection of God's Word. Parang ang salitang buhay. So, that's why the best way to be a witness, no, to convert people is to be a witness of our faith. No? And so, sa ating banal na Eucharistia, we ask the grace of the Lord, no? Na sana we spend time not only during our day off, but also every day na mag-encounter natin siya, na magbasa tayo ng salita ng Diyos. Nagbabasa ba kayo ng Biblia? Konti lang. Sa Facebook, marami. Pero konti sa Bible. Remember, powerful ang salita ng Diyos. Nakaka-inspire. No? Pero pag doon ka sa social media, daming discouragement. Ano? Nakaka-drain ng energy. Pero ang salita ng Diyos, nagbibigay ng power sa buhay natin. Amen. Let us all stand and profess